Sa isang industriyang madalas sukutin ang halaga sa panandaliang kasikatan, may mga bituing ang liwanag ay hindi kumukupas, mga alamat na ang kuwento ay hinabi ng panahon, talento at katatagan. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Gloria Sevilla, ang hindi mapapantayang reyna ng pelikulang Bisaya, isang aktres na ang buhay at sining ay sumasalamin sa isang mahabang panahon ng sinemang Pilipino. Ang kanyang salaysay ay hindi lamang listahan ng mga parangal at pelikula, kundi isang malalim na paglalakbay sa tagumpay, trahedya, pag-ibig, at walang sawang pagbangon. Mga unang taon at pagsibol ng pangarap sa Cebu, isinilang si Gloria Sevilla noong ika-31 ng Enero 1900 at 32 sa Sibonga, Cebu. Sa murang edad pa lamang, nahubog na ang kanyang pagkahumaling sa gumagalaw na larawan sa telon. Ang batang si Gloria ay madalas matagpuan sa loob ng sinehan, kung saan ginugugol niya ang buong araw, mula umaga hanggang hapon, upang panoorin ng paulit-ulit ang mga pelikula. Hindi lamang siya isang pasibong manonood. Sa kanyang paglabas, kabisado na niya ang mga paboritong linya ng mga tauhan na isinasabuhay niya nang may kasamang damdamin. Sa panahong iyon, ang mga bituin tulad ni Tita Duran at Oscar Moreno ang nagsilbing kanyang inspirasyon, na lalong nagpaalab sa kanyang pangarap na isang araw ay mapabilang din sa mundo ng pag-arte. Ang pangarap na ito ay nagsimulang magkatotoo sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Habang siya ay nasa high school, sumali si Gloria sa isang declamation contest sa University of the Visayas. Ang kanyang angking galing sa pagbibigay buhay sa mga salita ay napansin ng mga taga-Azucena Productions, isang kumpanyang gumagawa ng mga pelikulang Bisaya. Ito ang naging susi sa kanyang pagpasok sa industriya. Ang pagkakatuklas at paghahari sa pelikulang Bisaya sa isang malawakang audisyon para sa pelikulang Prinsesa Tirana, napili si Gloria mula sa 60 iba pang naghahangad na makuha ang pangunahing papel. Ang kanyang tagumpay sa audisyon na ito ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang puso. Sa set ng kanyang unang pelikula, nakilala niya si Matt Ranilo Jr., isang kapwa-aktor na agad bumihag sa kanyang damdamin. Ang kanilang tambalan sa pelikula ay naging mabisa at tinangkilik ng publiko. Nagkasama sila sa maraming proyekto at ang kanilang samahan sa trabaho ay nauwi sa isang matatag na relasyon. Matapos ang 5 taong pag-iibigan, nagpasya silang magpakasal. Sa panahong ito, ang pelikulang Bisaya ay nasa kanyang ginintuang panahon at si Gloria Sevilla ang naging pinakamaliwanag na bituin nito. Ang kanyang husay sa pag-arte, natural na karisma, at kakayahang kumonekta sa mga manonood na Bisaya ay nagluklok sa kanya sa trono. Dahil sa kanyang di mapapantayang kontribusyon at popularidad, pinansagan siyang reyna ng pelikulang Bisaya, isang titulong karapat-dapat sa kanyang talento at dedikasyon, pagsabak sa Maynila at pag-angkop sa wikang Tagalog. Matapos pagharian ng sinemang Bisaya, nagpasya si Gloria at ang kanyang asawang si Matt na subukan ang kanilang kapalaran sa sentro ng industriya ng pelikula sa Pilipinas, ang Maynila. Ang paglipat na ito ay naghatid ng panibagong hamon para kay Gloria, ang pagmaster sa wikang Tagalog. Bilang isang taal na Cebuana, hindi naging madali para sa kanya ang pag-angkop sa wika ng kabisera. Subalit sa pamamagitan ng tiyaga at dedikasyon, hinarap niya ang balakid na ito. Naging kasangkapan niya ang masugid na pagbabasa ng mga magasin, partikular na ang Liwayway, na nakatulong ng malaki upang mahasa ang kanyang pananagalog. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga at hindi nagtagal. Naging komportable na siyang umarte sa wikang Filipino. Ang mag-asawang Ranilo ay parehong pumasok sa Premier Productions, isa sa mga nangungunang film studio noong panahong iyon. Mabilis na kinilala ang talento ni Gloria at siya ay naging isang in-demand na aktres. Ang kanyang paglipat
Mula sa pagiging reyna ng regional na sinema tungo sa pagiging isang respetadong aktres sa pambansang antas ay isang patunay ng kanyang kakayahan at determinasyon, pagkilala, parangal at isang matinding trahedya. Ang husay ni Gloria Sevilla ay hindi lamang napansin ng mga manonood kundi pati na rin ng mga kritiko. Sunod-sunod ang kanyang mga nominasyon sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS, Awards, ang pinakaprestihiyosong pagkilala sa industriya noon. Nakatanggap siya ng mga nominasyon para sa Best Supporting Actress, para sa mga pelikulang May Bakas, Ang Lumipas, Tatlong Mukha ni Pandora, Kami Ikaawaan, Sapang Palay, Ito ang Pilipino, Dodong Ko, Minsay Isang Gamo-Gamo, at Banawi. Ang kanyang talento ay kinilala rin sa pandaigdigang entablado nang siya ay nominado bilang Best Actress sa Asia Pacific Film Festival noong 1955 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Ifugao. Noong 1963, tuluyan niyang nakamit ang kanyang unang tropeyo mula sa FAMAS bilang Best Supporting Actress para sa pelikulang Madugong Paghihiganti. Ang parangal na ito ay lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Dumami ang kanyang mga proyekto at naging abala siya sa sunod-sunod na paggawa ng pelikula. Subalit sa gitna ng kanyang namumukadkad na karera at masayang buhay pamilya, isang malagim na trahedya ang yumanig sa kanyang mundo. Noong 1969, ang kanyang asawang si Matt Ranillo Jr. ay nasawi sa isang plane crash. Sa isang iglap, naiwan si Gloria na mag-isang magtataguyod sa kanilang 5 anak habang dinadala pa sa kanyang sinapupunan ang kanilang ika-6 na supling. Ang biglaang pagkawala ng kanyang kabiyak ay nagdulot ng dimasukat na pighati, ngunit hindi ito naging dahilan upang siya ay sumuko. Sa halip, humugot siya ng lakas mula sa kanyang mga anak at ipinagpatuloy ang paglaban sa buhay. Isang bagong pag-ibig at panibagong pamilya sa panahon ng kanyang matinding pagluluksa at halos pagkawala ng pag-asa. Isang kaibigan ng kanyang yumaong asawa ang naging sandalan niya, si Amado Cortez, na isa ring kilalang aktor. Walang sawa siyang tinulungan ni Amado sa mga panahong kailangan niya ng karamay. Bagamat binalaan siya ng ilang kaibigan na mag-ingat dahil sa reputasyon ni Amado bilang isang playboy, hindi ito naging hadlang sa kanilang namuong pagkakaibigan. Isang gabi, nagtapat ng pag-ibig si Amado kay Gloria. Sa una, tinanggihan niya ito sa pag-aakalang ang tanging layunin ni Amado ay tumulong lamang sa isang nangangailangang kaibigan. Ngunit hindi sumuko si Amado at nagpatuloy sa kanyang panunuyo. Ang pagbabago sa damdamin ni Gloria ay dumating sa isang di pangkaraniwang sandali. Habang nasa shooting ng pelikulang Escape from East Berlin, bigla niyang napagtanto ang tunay niyang nararamdaman para kay Amado. Agad niya itong tinawagan at sinabing tinatanggap na niya ang alok nitong pag-ibig. Hindi nagtagal. Ang dalawa ay nagpakasal. Una sa isang seremonyang sibil at kalaunan sa simbahan. Pinatunayan ni Amado na mali ang mga haka-haka tungkol sa kanya. Siya ay naging isang tapat at mabuting asawa kay Gloria at higit sa lahat, isang huwarang pangalawang ama sa kanyang mga anak. Patuloy na pamumukadkad at ang susunod na henerasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Gloria sa kanyang propesyon. Ang kanyang sining ay lalo pang tumingkad at muli siyang pinarangalan ng mga kritiko. Noong 1970, nanalo siya ng Best Actress Award para sa pelikulang Bisaya, na badlis sa kinabuhi. Sinundan ito ng isa pang Best Actress Trophy mula sa FAMAS noong 1974 at 74 para sa pelikulang Gimingaw Ako. Ang kanyang filmography sa mga dekada 60 at 70 ay nagpapakita ng kanyang versatility at kasipagan. Ilan sa kanyang mga natatanging pelikula sa panahong ito ay Sapagkat Ikaw ay Akin,
1,965. Sa dulo ng ating landas, mula ng Kitay Ibigin at Sexy Commandos, 1,966. Mga bagong salta, 1967. Suntok o Karate, 1968. Si Inday sa Balitaw, Basta Bisaya, at With These Hands, 1970. Mag-inang Ulila at Plaza Miranda, 1971. Little Solomon and Sheba at Lagi sa Alaala, 1,973. The Pacific Connection, 1,974. Mariposang Dagat at Bakyason, 1,977. Mga Mata ni Angelita at Jezebel, 1,978. Isang Araw, Isang Buhay, Ang Lihim ng Ina, at Aling Idiyang, 1,979. Ang kanyang impluensya ay umabot din sa kanyang mga anak. Dalawa sa kanila, sina Mat Ranilo III at Suzette Ranilo, ay sumunod sa kanyang mga yapak at pumasok din sa mundo ng showbiz, na lalong nagpatibay sa legasiya ng kanilang pamilya sa industriya. Buhay sa Amerika at serbisyo publiko. Noong dekada 80, nagpasya ang pamilya ni Gloria na mag-migrate sa Estados Unidos upang doon subukan ang kanilang kapalaran. Ang paglipat na ito ay nangahulugan ng malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. Mula sa pagiging mga kilalang personalidad sa Pilipinas, sila ay naging mga ordinaryong mamamayan sa ibang bansa. Upang matugunan ang mga pangangailangan, si Gloria at ang kanyang anak na si Suzette ay nagbenta ng mga mamahaling kagamitang panluto, habang si Amado naman ay nagtrabaho bilang isang insurance agent. Sa kanilang paninirahan sa Amerika, naging aktibo sila sa komunidad, partikular sa Ninoy Aquino Movement, isang kilusang tumutol sa diktadurya sa Pilipinas. Nang maluklok sa pagkapangulo si Corazon Aquino, ang kanilang naging kontribusyon ay kinilala. Si Amado Cortez ay itinalaga bilang Philippine Consul sa San Francisco, California. Sa loob ng isang dekada, ang kanilang pamilya ay nalantad sa mundo ng diplomasya at serbisyo publiko. Naging aktibo sila sa mga gawain ng komunidad ng mga Filipino-American. Sa kabila ng paninirahan sa ibang bansa, hindi tuluyang tinalikuran ni Gloria ang pag-arte. Paminsan-minsan, kapag siya ay umuwi sa Pilipinas, gumagawa pa rin siya ng mga pelikula at lumalabas sa telebisyon. Pagbabalik sa Pilipinas at isa pang pagluluksa matapos ang maraming taon sa Amerika, nagpasya ang pamilya na tuluyan ng bumalik at manirahan muli sa Pilipinas. Subalit, 2 taon lamang matapos ang kanilang pagbabalik, isang panibagong dagok ang kanilang hinarap. Noong 2003, pumanaw si Amado Cortez dahil sa Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD. Sa ikalawang pagkakataon, nabiyuda si Gloria na muling nagluksa sa pagkawala ng isang minamahal. Ang muling pagsabak sa industriya at maningning na legasiya upang malampasan ang panibagong trahedya. Muling ibinaling ni Gloria ang kanyang sarili sa sining na kanyang minahal. Nagbalik siya sa showbiz, ngunit sa pagkakataong ito, mas nakatuon siya sa telebisyon dahil sa panahong iyon ay madalang na ang produksyon ng mga pelikula. Ang kanyang pagbabalik ay mainit na tinanggap at naging bahagi siya ng maraming matatagumpay na serye sa telebisyon. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat at kredibilidad sa mga proyektong kanyang nilabasan. Ilan sa mga ito ay Kay Tagal Kang Hinintay, 2002, Ganda ng Lola Ko, 2005, Care Home at Captain Barbell, 2006, Fantastic Man at Kamandag, 2007, Joaquin Bordado at Codename, Acero, 2008, Obra at Darna, 2009, May Bukas Pa at First Time, 2010, Munting Heredera at Budoy, 2011, Be Careful with My Heart, 2012, The Half Sisters, 2014, Asintado, 2018,
Ang kanyang huling pagganap sa pelikula ay sa pagbalik noong 2019, isang proyektong malapit sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang edad, na umabot sa 89 na taon, nanatili siyang may malakas na pangangatawan at matalas na isipan. Hindi niya kailanman isinara ang pinto sa pag-arte at patuloy siyang tumanggap ng mga magagandang alok hanggat kaya ng kanyang kalusugan. Ipinagmamalaki ni Gloria Sevilla ang lahat ng kanyang narating, hindi lamang ang mga parangal kundi pati na rin ang kakayahang malampasan ang bawat pagsubok na ibinato sa kanya ng tadhana. Ang kanyang 7 anak ang nagsilbing pinakamalaking inspirasyon sa kanyang buhay. Sa isang panayam, ibinahagi niya ang isang personal na saloobin na inaabangan niya ang panahon kung kailan siya sasalubungin ng 2 lalaking kanyang minahal, sina Matt at Amado, sa kanyang paglisan sa mundong ito. Ang buhay ni Gloria Sevilla ay isang testamento ng katatagan, talento, at pag-ibig. Mula sa pagiging isang batang nangangarap sa loob ng sinehan sa Cebu, hanggang sa pagiging isang reyna ng pelikulang Bisaya, isang premyadong aktres sa pambansang entablado, isang asawa, ina, at lingkod bayan. Ang kanyang kuwento ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng kulturang Pilipino, isang tunay na alamat ng sinema.